Okay mga ka-trigger at welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Misio Salasak. Actually, 2 beses na siyang nagtanong. Sabi niya, "Good PM sir, tanong ko lang sana sir kung anong problema ng Taurus G3. 9mm ko, sobrang hirap po itama sa target. Ang layo po ng tama sa sentro ng iron sight." Tapos may tanong uli siya dito. Sabi niya, "Good PM sir, tanong ko lang po sana sir, anong problema ng Taurus G3 ko 9mm ko? Sobrang hirap itama sa target. Ang layo po ng tama sa sentro ng iron sight. Hindi kagaya ng mas malakas na gamit ko na pistol kagaya ng 45 caliber 40 at 357 na itama ko pa naman last December ko lang po nabili. Isa po ako sa mga subscriber ninyo sa YouTube at madalas nakasubaybay po sa video ninyo." So bago natin niya sagutin yung problema niya doon sa kanyang G3 ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 39,900 na mga subscribers. At maraming salamat sa mga magaganda ninyong comment at sa inyong pag-share, pag-like ng ating mga videos. Lalo tigit, thank you doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil tayo nga po ay charity vlogger. Yung kinikita ng ating YouTube channel ay para sa mga estudyante na anak ng mga single parent. Yung 6 na ating tinutulungan. At pasasalamatan ko lamang yung bago nating sponsor na nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, shout out kay Dennis Sardona ng Pulangi Albay. Okay, hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Kung tayo ay marami, kahit maliit yung ating mga tinutulong, yan po ay malaki ang magagawa. Okay, dahil yung ating YouTube channel ay maliit pa lang ang kinikita. Kulang pa doon sa ating mga gusto ko pa rin madagdagan yung ating mga estudyante. So, shout out din kay Alfredo, isa rin ito sa nagpapadala ng sa ating GCash number. Si Alfredo Isidoro ng Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. At thank you rin Boy Umay sa mga pagpapalipad mo, pagpapadala sa ating mga premiere videos. Again din kay Umbet ng Kia Motors at kay Anthony Banglista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. At gayon din thank you kay Conrado Ilolelio at kay Junar Diaz. Okay, sana marami pang magpadala sa ating GCash para marami tayong mga batang matulungan. Okay, so at wag din ninyong tawagan yung number na yan. Yan ay anak ko, tresurera ko yan. Wala po tayong pinagbibiling baril. At meron pa rin nagtatanong sa ating Messenger. Hindi pa ako nagtuturo sa Messenger. Dito lang po kayo magtanong sa YouTube dahil hindi pa ako magiging parang private tutor. Dahil dito, kung sa YouTube, sa Messenger ako gagawa ng video, parang kayo lang tinuruan ko. Gusto ko marami ang makinabang sa ating mga videos. Yun lamang po. Dito kayo magtanong at pipilitin nating masagot sa abot ng ating malit na kaalaman. At wag din kayong magtanong sa akin sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Ako po 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Mahirap po maging gunsmith sa Pilipinas. Wala po tayong license. Dito sa abroad, tayo po ay legal. Okay, so kaya tayo nakakapagturo ng paggagawa. At please support na rin yung YouTube channel ng aking kaibigan John Sahibert, yung nagturo sa atin ng pag-YouTube. John Sahibert, yung YouTube channel niya. So, namumroblema si sino yung namumroblema na yan? Namumroblema siya si Nemesio
Nemesio Ulasak. Si Nemesio Ulasak. Bakit daw yung kanyang G3 ay mahirap itama? Pero yung kanyang 45, naitama naman. Unang-una, hindi ko alam kung ano yung target na binabanggit ni Nemesio. Kasi kung magtatanong kayo, ay sabihin niyo kung ano yung target na inaano ninyo. Kasi baka ang tinatarget may bote, ay hindi natin alam kung yan ay naglilip o nagra-right o mataas o mababa. So dapat kung magtitesting kayo ng target ay doon sa target paper para malaman natin kung saan nag-grouping. Ay kasi hindi muna sabi mo lang mahirap itama. So ano ba yan? Nag-grouping sa kaliwa? Nag-grouping sa kanan? O nag-grouping sa taas o sa baba? Hindi natin makukurik yan pagka ganyan. So paano yan? O sabog-sabog ba yung tama? O nag-grouping dito? O saan nag-grouping? Ano ba? 12 o'clock ba? 6 o'clock? O 3 o'clock? O 9 o'clock? So, mahirap natin makorek yung dahil hindi natin alam paano natin makukorek yan. O gayon pa man, gagawan ko rin ng videos. Gagawan ko ng video. Okay. Unang-una, maglagay kayo ng target sa 7 meters na ganyan. Tapos, checkin ninyo kung kumakaliwa ba o kumakanan. Okay, siyempre, pagka ganun, ay ang i-correct ninyo ay rear sight. Rear sight ang i-correct ninyo kung nasa kaliwa o di punta ninyo sa kanan. O ganun. O kung mababa at mataas naman, ay di ilagay kung halimbawa ang ninyo ay dead center, kung dead center, at yung grouping ninyo ay nasa taas, o di magko-compensate kayo ngayon. O kung walang adjustment yung ninyo, yung iron sight ninyo, magko-compensate kayo ngayon. Ilalagay ngayon ninyo yung inyong aiming point dito sa kumbaga yung aiming point ninyo ay andi dito sa taas. Ilalagay ninyo dito kung tawag natin na nakatungtong sa sight. Kayo ang magko-compensate kung walang adjustment ng left and right ito. Halimbawa, inano ninyo ng dead center. Dead center ang aiming ninyo. Andi dito yung dead center. So, ang ano ninyo ay mababa ang ninyo sa baba tumatama. So, ilalagay ninyo ngayon yung inyong, i-compensate ninyo ngayon ng, itataas ngayon ninyo yung inyong front sight dito. Itataas ninyo ng konti kung sa mababa. Ay ngayon, kung mataas naman yung tama ninyo, ay di, i-compensate din ninyo dito. Ibababa ninyo ang aiming ninyo dito. So, yun ang Ngayon, kung nasa left and right naman, ay dito kayo mag-adjust ng left and right. Ang mahirap ay yung hindi mo naman sinabi kung sabog ba yung tama. Kaya hindi ko ito masagutin, itong tanong na ito. Ang hirap nito sagutin kasi hindi mo sinabi kung saan nag-grouping yung tama mo. Kasi kung sasabihin mo lamang na hindi mo tinatamaan, ay mahirap naman. Hindi mo tinatamaan yung pero tumatama ka dun sa 45. So, hindi ko alam ang diferensya, saan ang diferensya. Pero, magbibigay lang ako sa inyo ng tips. Meron kasing baka naman yung, lagi mong chichikin ng baka naman yung bagong baril mo ay matigas ang trigger.
at yung dati mong ginagamit na sinasabi mong 45 at 357 ay malambot ang trigger. Malambot ang trigger pull. Itong trigger pull malambot. So, magkakamiron din ng problema yan. So, ang kalimitan, pagka matigas yung trigger, ay, ang kalimitan yan ay bumababa kasi nga matigas. Okay? Bumababa. So, ang tip ko diyan, pagka matigas ang trigger, medyo ipasok ninyo yung daliri ninyo ng konti. Kasi ang tama niyan ay ganyan. Yung tamang pasok niyan. Ganyan ha. Kasi kung kung nakaganyan naman, ang pagkalabit ninyo, may posibilidad na maitulak ninyo yan pag ganyan. May tulak ninyo yan. Ganyan. So, ang tama talaga niyan ay ganyan. Pero pag sobrang tigas, medyo ipinapasok ko ng konti yan. Pag sobrang tigas. At pag napasubra naman yan, ang ganyan, makakabig ninyo yung inyong firearms pag ganun. Makakabig ninyo. So, ang tama talaga niyan ay ganyan. At ang isa pa, yung pagkuha ng slack. Ito tinuturo ko din ito sa mga minsan ay gagawa ko ng video sa range. Papakita ko. So, yung slack o yung travel ng pagka yan ay kinalabit mo mula dito ng diretso, yan ay mag-jerking. So, ang tama niyan ay pagka ay mag-testing ng sight, ay kasi kung hindi ka familiar kung sanay ka dun sa isang mong baril at bigla kang gumamit ng ibang baril, magbabago talaga yan. Kasi sabi mo yung 45 mo, yung 357 mo, hindi mo rin sinasabi doon sa 357, revolver yun. Kung naka-single action ka o naka-double action. So, ang isa pa dyan, yung travel nito, yan yung slack na yan. Dapat yan, kukunin mo muna yan, saka ka ngayon mag-front sight, rear sight alignment. Pag nag-front sight and rear sight alignment ka, tapos hindi mo muna kinuha yung na yan, yung slack na yan, at kinalabit mo yan mula dyan, ayan ay magbabago. Alalahanin niyo, konting bago lang nito, malaki na yan pagdating sa 10 meters. Malayo na yan. Malayo na yung So, mag-jerking ka. So, yun lang ang nakikita kong problema mo. Kasi nga, hindi ko masasagot yan kung ang problema mo yung baril. Dahil sabi mo bago pa yung baril mo, ay sanay ka doon sa isa mong baril. Talagang magkakameron ka ng problema. Yun ang tingin ko sa mo. Dapat sanayin mo yung iyong daliri doon sa trigger ng bago mong baril. Kung malalim ang slack niyan at yung 45 mo yung walang slack, ay mababaguhan ka talaga. At hindi mo sinabi sa akin kung nag-grouping ba sa baba. Kung saan nag-grouping. Alam ko marunong kang pumutok dahil may baril ka na sabi mo tumatama ka doon sa iyong 45 So ang tingin ko nababaguhan ka doon sa iyong doon sa iyong trigger. Doon sa iyong trigger. Maaring mas malambot yung 45 mo at yung bagong bili mong baril ay mas heavy ang trigger pull. Yun ang nakikita ko. Ang isa pa, ang nakikita ko doon sa problema mo ay yung travel ng slack. Kamukha din itong mga wala naman itong bala. Kamukha din itong mga Beretta. Maganda itong itama pero kung hindi mo kabisado yung trigger travel niya ay mahirap itama kung hindi mo kabisado. Kinakailangan talaga kukunin mo muna yan. Kukunin mo muna yan. At siyempre, magiging familiar ka. Kasi may muscle memory tayo Baka yung muscle memory mo ay nakaano dun sa 45 mo. Ang muscle memory mo ay nandun sa 45. Wala dun sa bago mong baril. So, yun ang nakikita kong problema mo ni Misyo. At hindi ko po pwedeng sabihin na may problema yung bago mong baril. Hindi ko masasabing may problema yung bago mong baril unless na matisting ko yan. Ay, hindi ko naman matisting yan. So,
palagay ko walang problema yung bago mong baril. Sabi mo, noong December mo lang nabili. So, kailangan mo lamang munang makuha yung trigger travel, yung tamang kalabit, at saka pag kumalabit ka ng baril, hindi yung tudong lakas ng ipupwersa mo itong trigger finger mo. Dapat yan ay enough lamang yan doon sa tigas ng trigger. Kasi kung malambot yung trigger mo, at nag-apply ka ng too much force dito, ay magkakameron nyo ng jerking. At ang isa pang sinasabi ko sa aking mga estudyante, yung nag-anticipate ka na pumutok, yung nag-anticipate kasi na putok, ay hindi pa pumutok, in-anticipate mo na yung recoil. So, ang nangyayari doon sa ay idinidiin mo na yung baril na ganun. So, yun ang isa pang nagiging problema minsan. Ang nakita ko nga dyan sa iyo, yung muscle memory mo ay nakaprogram doon sa iyong 45. Hindi nakaprogram doon sa iyong bagong baril. So, sa tingin ko ay kaunting practice lang doon sa baril mo, at mag-testing ka sa target paper sa 7 meters, tingnan mo kung saan nag-grouping yung iyong tama ng bala. Kung nagli-left ba o nagra-right. O, pagka gano'n, dito ka ngayon mag-a-adjust ng kung nagli-left o nagra-right dito sa rear sight. O, kung nag-up and down naman, ay magko-compensate ka naman sa aiming. Ngayon, kung may adjustment yung iyong rear sight, ay doon ka mag-a-adjust naman sa rear sight mo. So, gano'n ang at kung walang adjustment yung rear sight mo, ay magko-compensate ka sa aiming. Kung ilalagay mo sa 6 o'clock o sa 12 o'clock ang aiming mo. Okay, alam mo naman yung 6 o'clock. Okay. Pagka ikaw ay alimbawa naka-decenter ka, tumataas yung tumataas yung iyong tama. O edi mag 6 o'clock ka. Okay? Ito kasi yung 6 Ito yung 6 Ito yung 6. O di mag 6 o'clock ka. Dito mo ngayon i-aim niya sa 6 o'clock. Okay, kung yung tama mo naman ay mababa, ay di mag 9 o'clock ka naman. Ang aiming mo mas mataas naman. So, ganun ang magkukompensate ka. At dapat, ang importante dyan ay yung muscle memory mo. Okay, hindi ko mo ikaw ay magaling doon sa 45 mo, humawak ka ng ibang baril, ay aasahan mo na unang hawak mo doon sa baril mo na bago, ay ganun din. Magkakameron niya ng diferensya na konti. Pero yan ay makukuha mo rin agad yan. Alam ko, makukuha mo rin agad yan. So, yun lamang ang advice ko muna. At hindi ko masasagot ng eksakto kasi nga basta sinabi mo lang na hindi tumatama. So ganun lang muna ang tip ko sa inyo. Ang alam ko may videos ako niyan paano ang pagputok ng tama. At one time gagawa ko ng videos niya ng actual para wala pa lang tayong time ngayon. So ito muna ang inyong sana nakapulutan ninyo ng kaunting kaalaman yung aking sinabi. At titingnan lang natin yung yung ating mga top commenters sa ating YouTube channel. So, ang community spotlight natin ngayon, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, nandito si Bobby Ubillas. Shout out si Bobby Ubillas. May 84 kang engagement. Si Alias Baby, shout out sa iyo Alias Baby, meron kang 10 engagement. Si Lorenzo Lindres, shout out sa iyo Lorenzo Lindres, meron kang 45 engagement. At si Eddie Garcia, kapangalan ng aktor ito
ay bago siguro ito sa ating YouTube channel, kaya meron lang siyang 1 engagement. At si Alfredo Isidro, yung ating isang sponsor, ay highest pointer ngayon, meron siyang 100 engagement. So, shout out sa iyo, Alfredo Isidro, at sana mag-share lang kayo ng ating mga videos, mag-comment at mag-like para mapasama kayo sa Ramdon. Okay, hanggang sa muli nating videos. God bless us all. Magtanong lang kayo at ating sasagutin.